sa kanato ng ikaguntagon, kita karon makahimo sa pagtuon sa pulong sa Dios. Alright, maayo ba yung kaguntagon? Amen. Salamat tanong nga tiwala sa atong mga kaisdanan sa kinabuhi, kita nakapadayon gihapon ng karon. Amen. Atong ipalahi ang ato ang Sunday school, atong lesson karon. One time lang karon kay supposed to be every Sunday, natay Sunday school, natay Bible preaching. So giusar na nato karon ang ato ang lesson niya atong ipalahi ang ato pagtuon karon kay since natay mga kaigsuonan nga inato kanabang bago pa ni Joy na to sa pagprantigong at least na sila idea sa kasaysayan sa atong church, why we exist, gano'n nag-exist as a church, no? Throughout the years, paghimo sa Ginoo, paggamit sa Ginoo sa iyang gamay na hulwaton. Kini atong himuon karon mga kaigsuonan, dili ni aron i-brag na to ato ang ministry o sinahimo na to, sinabuhat na to. Ang purpose nga naman ito ng buhaton sa atong pagtuon karon para sa encouragement sa mga usa nga bisan unsa pagka limitado ang imuhang nahibaluan, bisan unsa pagka gamay sa imong pananaw o sa pananaw sa ubang tao diha nimo. Kung ang Dios mo gamit nimo, gamiton ka in a mighty way. Amen? Like this church, kini nga church, di maging tadaghan yun. Di maging tadako ang church. Di sa tadako ang church. Wala tayo ng resources. Alright? Di sa pagkumpara, pero kung na-observe mo, atong church, wala tayo funding ikan sa naing nasod. Wala yung kwarta magikan sa laing nasod, yung support sa atong church. Yung mga nang nagpadayon ta until now. Na-observe mo by the grace of God, pila ta years. Until now, napadayon pa ta. Without any help, outside or foreign aid. Pero nag-exist until now. So, kana palandaan mga kaigsuonan, makita na ito, mabisa kung sa tatajutay, kung sa tatagamay, still, God will use us mightily. Not for our glory, not for the glory of this church, but for the glory of the Lord. Amen? Para sa kahimayaan sa itong Ginoo sa Kristo. So, kining short na lesson nga pagkatunan karon, this is to encourage everyone. Na bisan unsa ka gamay ang edukasyon, bisan unsa ka gamay ang pananaw sa tao nimo, God can still use you in a mighty way. Mo nang si Paul in the book of 1 Corinthians chapter 1 verse number 20. In fact, si Paul diya verse 19 and 20 ang sige ni Apostle Paul. Isya, for it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and will bring to nothing the understanding of the prudent. He said in verse 20, where is the wise? Where is the scribe? Where is the disputer of this world? Hath not God made foolish the wisdom of this world? Nakita ninyo? Nabisan kung sa kapaka sa tanaw nimo gamay ra edukasyon, gamay ra hibaluan, gamay ra imong kapasidad o ano na kay daghang limitasyon sa imong kinabuhi. Pero kung ikaw willing ka magpagamit sa Dios, bisan unsa pa nakagamay ang imong edukasyon o bisan unsa pa nakagamay ang imong hibaluan, balik ko na ko, God can still use you mightily. Mo na inyong tanawon sa verse number 27 mga kaigsuonan, imo diha. But God hath chosen the foolish things of the world to confound the wise, and hath God hath chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty. Foolish, weak, verse 28, base things, things that are despised. Tawag. Gikan sa foolish things, weak things, base things, and then things that are despised. Hath God chosen, yea, the things which are not. Ang mga butang gani na walang kapuslanan, mga butang na sa tanaw sa tao, di naging mapuslan. And still God can still use the things. Right? Muna, kung willing lang ka, muna sa ato ka-jutay, mga kaigsuunan sa church, without any foreign aid or help, huwag itayo laing tao
gamay nga iglesia, kini nga gamay nga church, kung kinasingkasing lang ta nagalagad sa Ginoo, gamito ni sa Dios sinamaitin. And in fact, nakasaksi ta na for many years. Nasaksihan na ako. So karon ako, dili need to brag our church or i-brag ang atong gihimo, kundi ato lang pamalandungan ang gibuhat sa Ginoo nga bisan sa atong gagamay, pwede tang gamiton sa Ginoo. Mo nasama sa mga disciples gikan sa Ginoo sa book of Luke. Gikan niya mga disciples sa Luke chapter 12 verse 32. Fear not, little flock, ayaw kahadlok gamay kanon, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Bisan unsa pa kadumay sa usa ka panon, bisan niya ang Hesus Kristo for 3.5 years sa iyang pag-ministry, dusi ra gyud. Dusi ang usa ni-betray pagid niya, ang usa ni-deny pagid niya, sila gi-crucify siya, usa nang ginabilin nga nagbarog dito sa cross, only John. Dali nyo? So sa kalibutan ng yung pananaw, failure to ang atong Ginoo. Pero tanaw ang resulta. Bisan sa unsa ka gamay ang gibuhat o gamay sa pananaw sa Ginoo, ang gamay sa pananaw sa tao ang gibuhat sa atong Ginoo sa Kristo. Pero nako kay impact mga kaigsunan sa tibok kalibutan until now naka-benepisyo ganita. So karon pagpunta ko na ako'y ipakita ninyo nga inato mga slides, usa ka video sa atong mga viewers ba sa atong live streaming. Ako na nag-inform ang atong mga live streaming nga gipaibalo na ko sila. May gusto na ko nga at least mahibaw ta, bisan pag unsa ta kagamay, pwede ta natin ako mahimo para sa Ginoo kung willing ka. Amen? Natay mga viewers na may suunan sa atong online ministry nga nagpasalamat sila nga gigamit kini nga ministry nga sila nakapon, ni-grow sa ilang pagkapon sa pulong sa Dios. So atong tanawon sa kadiyot, and then after this, matuta sa pulong sa Ginoo. Ato sa video. Okay. Yan ang hindi-isip sa usa sa itong mga viewers karon, nagtanaw sila karon, makita nyo si Brother Paulo ni kana magtanawa na ito, consistent na magtanawa na ito sa itong online ministry. Just like sa itong Sunday service, sa itong Sunday nga pagsimba. Kini atong Domingo nga panibahon, bisan to sila sa iyo, pero nagpadayon gapon sila sa pagtanaw. Kita ninyo kung sa blessing mo. So kini i-consider ko ni as blessing, encouragement, nato ba bisan kung sa tagamay kung willing lang tayo paggamit sa Ginoo gamiton ta sa Ginoo. Okay, paminaw ko sa Ginoo. Sige pala ko yung pero dito. Ngayong adlaw sa tanan, ngayong adlaw diha ang mga pastor, ang sa pamilya o sa mga Kristohanon na membro sa mga simbahan. Salamat kayo ako. Una sa tanan, nagpasalamat ko ako sa atong buhi ng Diyos na gitagaan mig pribilehiyo na makasulti about sa ministry ni Pastor, ang live streaming ministry. Salamat kay Kapuan na gigamit ni sa Ginoo diri kanamo kay tungod niini kami bisan naslayo makabati may sa pulong sa Ginoo, di lang kay every Sunday but almost every day, na ay Bible study si Pastor. Salamat kay Pastor nga gigamit sa Ginoo ang mag-ampo sa mga pamilya nga gamiton ba si Pastor sama sa among mga Kristohanon nga layo na makabati sa pulong sa Ginoo. Hindi magamit sa among adaw-adaw ng kinabuhi o sa pagtubo sa among Kristohanon kinabuhi. Uban sa akong pamilya. Thank you and God bless. Thank you, Pastor. Thank you, Pastor. Salamat kay Pastor. God bless all. Okay. So blessing no, kadong tingnan no.
So, manawin nyo ninyo, mabisa kung sa tagagamay mga igsunan, pwede tangay na kung mahimo para sa kahimayaan sa Diyos. Munang, ayaw na-discourage, ayaw pagpunahuna nga, di masuro kung magamit sa Ginoo, ay gamay naman kayo kung nabalwan. Ako nag-share ninyo kay nakikabat sa una sa seminary na one time nag-visitation week. Niya na siya na-encounter na, namin na-encounter na professor, mga masayo. Niya wala na siya sa verse, sige siya kasayo sa verse ng Tuklo. Gainan siya sa professor na sa mga tuga-tuga, mga nag-share sa Bible. Niya wala na hindi na makabasa. Gainan siya. Sumoto yung tukdan, niya na-discourage siya, yung sa Bible school, niya wala siya mag-ministry. Usay, kung atong tanawon ba, kung usay kasulti sa tao ka rin nato, maubinay padulungan ako. Pero kung atong itanaw, nabisan sa kadjutay sa atong nahibalpan, o bisan kung sa kakadamay, kung willing na ito magpagamit sa ginong gamiton tayo na may tuloy. Alaw ko sa katulungan. Okay? Like for example, siguro uban ninyo mga kaigsunan, ako nag-share ninyo dili, karoon ako, ako nag-share ninyo dili, araw ipasigarbo, kung dili para ma-encourage ta, mabisa mo sa natagamay natin mahimo para sa Ginoo. Amen? Now, nagpadala na ko, message siya, good evening, Pastor. Thanks God for using you to preach His words. Na-bless ko na lumagan akong pagkaton niya sa pulong sa Ginoo. Bago lang ko humanwat sa akong i-download nga video. Pastor, good evening. Pastor, salamat. Pasalamat lang ko sa Pastor sa inyong mga vids sa YouTube. I hope na imong i-upload na ng videos nimo para mahinay po na ako o tayo o study. Salamat sa pag-preach o salamat sa Ginoo na ikaw iyang gigamit para pagpasabot na ako. God bless. Pastor, good evening. Salamat kaayo, Pastor, sa imong mga wali. Although na naay usahay na dili ko makatanaw og live, pero nagpasalamat ko kay ako gihapon makatanaw ang labina sa YouTube. Salamat amin, Pastor. Praise be to God, our Savior Jesus Christ. So, di ba blessing yun na? Yeah. Right? Kaya siguro ba nyo kita na nito sa Constantino family. Good evening, Pastor. Mao di ay among sit up every time we listen to your preaching. Thanking God for His Word that gives us encouragement and challenges us how we should live soberly, righteously, godly in this present world. May God continue to bless you and your family. Di ba blessing nila, manunong kayo na nasa atong kagamay din eh, natin mga tao na napagtan sa pulong sa Ginoo. Amen? So may blessing sa ministry, dili na nagpo ka building, nagpo ka property. Ang blessing sa ministry, na dili mga tao sa ministry, mga nato. Nabisan sa pagkajutay, pero mga tao na-reach out ato sa pulong sa Diyos. Muna ayaw limitahi ang pwedeng mahimo sa Diyos sa iyong kinabuhi kung willing lang ang magpagamit sa Ginoo. Just like kini nga gamay ng simbahan. Gamay ka pero for many years sa ato paggamay gigamit ka sa Ginoo. Amen? Wala lang yung mayaman ng Diyos na. Mga may pagsubod mga kaigsunan sa atong ministry. Nagtudlo ang mga bata sa Sipadilla. O kining mga bata karon, mga dagko na ni. Ang mga anak ani ang uban mo attend din eh. You see? Kaya ba ni? Isa ba ni? Si Lindor, Lindor. Isa ba ni? Muna pag-start na mga naigsunan sa ministry na dali sa Cebu City. Mga bata, ditudloan na. Anak. Pero kung guys, kung sino mga naon niya, kini, once man right? Right? Kini si O'Neil, si Phil, si Lindo. Sumali ang starting sa itong mga sa ministry, mga nagsunan. Kaya, mga bata ni sa sapa. Recognize siguro sa diabetes na. Mga mga bata, dahil po na kayo nun. Ako bang mga anak na nila, atin sa tuwa din eh. Ako bang mga bata nila. So, hatagan na mo gamay na background sa itong ministry na rin mga nagsunan nga naman exista sa church.
Kailangan wala sila. So, nag-start na sa ato street preaching, kuha ko sa iyo 2005. Sa ato ang public ministry, nag-start na. Ano yung naala pa kagamay si Raj, karon, hindi na ako ma-imagine kung siya nakadako si Raj. Anak ko po, meron na. Si Dongdong. Si Dongdong. Diba mo nagsipulan? Kaniyan to, mag-start na to sa street preaching, gamay na dyan kayo. Mostly mga critics, pero karon ang mga critics na himo sa street preachers. Karon pa na. Pero sa una, i-criticize ang itong work, nakana, wala resulta, wala na hitabo, wala na makita na ito nga, kuwan. Gamay na dyan kayo, mga pundo, grupo, na naghimo ang mga ministry kaniyan to. Almost a week, every week, ginipog na yung mga kagsunan. Inong to mga ni, Brad Bernard, inong to mga Brad? Ha? Asa ni Brad? Ha? Imo bibigalitan ba? Noon higayon na, nagbakay ko rin. Noon higayon na, nagwali mi sa simala, si Bunga. Nagipagpulata mi dito. Pero tanawa ko sa katimtim ang mga tao before mi nila gipulata. Naminaw din sila ng magbayo. This was kung saan ikatuig, 2000, limot kung saan ikatuig ka. Basta bago mataan yun. 2008, kung ako sa iyo. Kaya, mga nasa simala, mga kaigsunan, gawali ta. And then, 12 years, mga itong ihimo. Gawali ta. Kani nga wali, kani nga preaching dito ta sa naghirag kani from Butuan to Digo City. From Butuan to Digo City, wala itong himo, nagwali ka. Wala kanyang dobo mo. Kaya, so na, gahirag ka dito, nahunong ka mga lungsod, and then nagwali ka sa from Butuan to Digos. Kani sa Bohol. Morning, pag-start o wali na mo dito sa Bohol na nasudan o ministry ni Papa, ni Pastor Maxwell. So nagwali dito sa Bohol, kani starring kini sa Perpetri. Ngayon gina sa Perpetri. O, siya nagwali. So, bisa nasa ko yung finis doon pero mga akong baka pero ni. And then, naghimo-naghirag throughout Cebu City, Ibok Cebu City. Gituyok na to mga barangay. Nagwalita. Ibok barangay sa Cebu City. Gituyok na to, naabutan, mabulok ang masayo. And then, tanan yung area, kini mo niyang Carbon Public Market. Kani mo niyang tumihimo, gahirag na. Ang mga sakyanan, di pumutangag mga banner. And then, nagwalita, tada lugar, tada ng tao sa lugar ito. Kini sa Bohol ni. Morning, I think tulong na kayo, minibalik mo dito sa Bohol. Nagwali mi sa ilahang market sa San Miguel, Bohol. Kani mo ni pagsunod na mong balik, kahirap kami dito. Tanan nga lungsod sa interior sa Bohol, o dili tapit sa part sa Ubay, including Brother Jules, Pastor Rishabo, isang likoy na Pastor Max Bear, ang father-in-law. Gilukop na mo ang tanang interior na lungsod sa Bohol, giwalihan na mo. Okay ba kung makaigsunan? Mo-share kung is katawanan din ang mulatawa niya. Dahil sa pastor nito, gibistahan na mo, nga na siya organic na, yung business, farming, ano mga manok, Bisaya ba? Dito mi, kay tigpaliot to lagi, kay timing na mo, kabasig, ofiran mi niya, Bisaya manok. Pero wag yung mahitabo. So nakalit na namin Bisaya manok, pero may kung sudahan ng pagulay na mo. Pero niya ito, usas sa mga lungsod, nikiwalihan na mo, di ba kung sa mo'y, karabang, bakit ikaw kayo nahitabo ba? Dahil nidoon na mga dagdag ng snap. Gidoon sa mo, tunulan ni Brad, pang snap ninyo, puti bighan na din. Ano yun akong Christian? Kasi, kung saan ka? Isa ako, minister ako, pero na-bless ko sa hindi buhat. Na-bless niya,
Pero tayo pastor dito, tingnan mo ano, wag kayo kadali ng blagog sa bisor ko sa piso na lang. Gira na lang. Sige nga naman, ang experience na mo, one is sa Bohol, gawalin ka sa Ubay Market, sa ilan yung Ubay. Sa ilan yung market sa Ubay. Kini sa Carmen Bohol, including Pastor Ishabo, kami ng Ubana aning Taima. Sa ilan yung terminal. So kung ang ministry na ito din yung mga nagsunan, pag-start na ito, dili lang kayo nag-focus na din sa Cebu City, may expand na ito sa lang dapit, not to build a church. Ang purpose na ito, na mawalihan ang mga tao dito sa Midwest Gospel. Kaya mo ni command ihatag sa Diyos na ito. Na i-preach ang gospel. Ginoo na trabaho na, kung may mga tao na mga convert dito, maluwas dito, and then ay Bible study masugod dito, kung salamat ko sa Ginoo, na nalisultan yun. So makita na ito ang lihok sa Ginoo ba, mabisa kung sa tagamay, kung yun lang ito magpagamit, gamiton na sa Diyos. Morning, I think, unang higayon nga nag-hirap preaching ni sa Cebu City, nga ang sakyanan, gipuno o manisakyanan ni Brother Jones, gipuno na mo o mga banner. Si Brother Alvin, o ba na ni, kinumuro mo Brad, nahatag ka mga trucks, nagwalay ka, nagtuyok ka sa Cebu City with Pastor Max Bell. Gauban niya po yung Gani sa Kamuntis ni, kinumuro mo Brad, dito mismo Kamuntis na ni, sa tanang lungsod sa Kamuntis, giwalihan na tanang lungsod sa Kamuntis. So, si Brother Alvin, si Brother Dugdong, si Brother Jones, Pastor Ishabo, taga Negros, Pastor Renren, daghan tani, nagwali na. So, ang whole island of Kamuntis, gituyong na mo. Giwalihan na mo sa pulong sa Diyos. Muna, kung yung i-share ninyo karon pa, to encourage nyo, mga bisan kung sa pagtatagamay, pwede kang dako mahintagay, dako mahimok ka sa Ginoo. Amen? Kani sa Masbate, morning sa ministry dito sa Masbate, street preaching ni. Kauban ni sa kong father-in-law, o praise the Lord, karon na may ministry dito sa Masbate. O karon mga kaigsunan, ang blessing kayo, ang mga kaigsunan dito, nga aning higayon na, mauwaw pa, mukuyog na mo. Magwalay niya ang pagdanago pa, magdanago ko sila. Karon mga street preacher na. Magwalay na sa. Ngayon doon mga ladies, morning, unang higayon, ginadimo ta o anniversary na dito pa ta sa Sooks Punta. Sister Lloyda, Sister Lizelle, so morning mga ladies na to. Si Mama, Sister Elsa, Karen, Sister Lani. Sister Lani, may ngawang ko Lani, kasi naman ba Sister Lani na to? Muna ito mga men. Pastor Mio, na ministry sa Naga, Pastor Maxwell, ang father-in-law sa Masbate, Pastor Junior, nag-start ng ministry sa Lubinsan, Brother Gia, nasa South, Brother Pail, Brother GC. Sumuli atong ministry mga kaigsunan, pag-start na ito, pagsugod yun na ito. So dili, ang goal na ito, dili, mapadaghanon na ito, itong membro, ang goal na ito, mukayanap ta sa naglalayang dapit. Just like sa nita po, Pastor Mio, nasa Naga, Pastor Maxwell, nasa Masbate, si Pastor Junior, nasa Lubinsan. So wala itong goal, wala itong prayer na bisan kung saan ito kagamay, hatid akong mahimo para sa Ginoo. And then, mo ang ministry dito sa Lubinsan. Kainundong, siguro na kainundong mo ni Brad. Mo ang unang higayon mga kaigsunan, nag-heal ng anniversary dito si Pastor Junior, nga naami ilaw sa mga punuan sa kahoy. Mo ni, ang sit up. Kung salamat ko sa Ginoo karon ang himutan na sila dito, na sila tigumanan, na sila katiguman every Sunday, gi-provide sa Dios inahinay nga natukod ang ilahang tigumanan dito. Nagsugod ra sa imong mga kaigsunan panagtapok. Di ba dako kay nga blessing sa kinabuhi as a Christian? So ang joy dili unsa kadagang building mong natukod, unsa kadagang property mong na-acquire. Ang joy nga makita kag mga tao nga madamo sa Ginoo. Ang joy nga makawali ka sa mayong balita kadto sa mga tao wala pa makaaktos sa luwasan. Maris Pastor Junior,
Morning, unang anniversary nga ilang dimo dito, malito ta, kita church. Yan to dito. Okay, before ni nato isunod ko to, familiar mo ni? Asa ni? Ha? Familiar mo ni? Kung niya to dito, tigurma din. At agad na mo gamay history sa atong mga kaigsuunan nga bako pa na-join nato din. Pag-start na mo, siguro kanini kayo na ikaw pa na nila mong balhin o tigumanan. Una dito may sa punta, and then nibalhin mi sa pitch kitchenette. Tinundo mo? After sa pitch kitchenette, si Brother Bing ni-offer siya sa second floor sa building sa Sinyaptay. 7 years na dito, until such time, ang building, ang whole building, ipalintahan nila. Nibalhin na dito sa Southwestern. Nag-abang na dito sa Southwestern, every Sunday, dito na nagtapok. Hangtod, nga naabot na din yung Dapitan. Nakita ninyo mga igsunan kung unsa paglihok sa Ginoo sa atong local church. Kinsa may mag-expect na maka-survive ka for 1 year plus, ini nga atong tigumanan sa usang atuig kapin na nagtigong ka din na nagbinta ta for 20,000 a month, nahimo na nato. Wala ninyo makita ang blessing sa Ginoo. Unsa ka dako ang blessing sa Ginoo sa atong local church. Right? Niabot pa yung tayo mga kaigsunan nga nag-pandemic, wala tayong meeting for pila na buwan, wala tayong hihimong na offering for pila na buwan. Kaya namin mga churches, na bisan pa buwan sila mag-meeting, ang mga membro, i-follow up yun, oy, Brad, sis, inyong tayo sa offering ha, ay kalimot. Wala na kayo sila mag-service ha, i-follow up yun. Pero wata na, buhata na sa local church. Kaya ibawata na ang Diyos mo provide sa atong need. Amen? Sa pila ka ito i-provide sa Diyos sa atong need. Niabot na din yung Dapita, mga kaigsunan, tungkol di sa grasya sa Diyos. O wala yung saka natong mga kaigsunan nga, ino to, mahimaya, o dili ang Diyos, dili ako, dili sa isang kinsa na ito din. Alright? Wala yung saka natong mamabaya ang Diyos lang. Kaya kung dili tungkol sa tabang sa Diyos, dili ta makasurvive until now. Before 2017, ang atong church active kayo. Almost every week natin giwag, Bible study, street preaching. Until such time, 2017, April, nagkasakit ko. Motay usa sa mga dakong test sa atong church, mga kaigsunan kung magpabiling pabaghapon tanong baron. Ang battle, ang trial, ang mga trials na niabot sa akong kinabuhi, sa akong family, ang uban ka din ninyo, mga kaigsunan din, kay ba mo saksi kung sinita po na mo at that time. Ang mga men sa church, ang mga kauban nato sa church, kay ba mo kung say struggle, kung say kalisod, ramong gatubang ato panahon na. Kung ato na tayo, magiging mga ubang mga membro, nga nanggawas, o namubalik ng simba, atong panahon na, na-discourage, na yung mga rason, gano'n ako padayon, but still, nakasurvive ka hangtod dyan. Amen. Ang inyong pastor, nakapadayon sa pagwali, nakapadayon sa pagsangyaw, nakapadayon sa pagwali sa mayong balita sa pulong sa grasya sa Diyos. Dili ba kining tanan, dako kayo ng buhat sa Diyos na matagusan ako ginabuhi? So sa atong kagamay ni natay pwedeng dakong mahimo kung kita willing lang ta magpagamit sa Diyos. Ang akong desire mga igsunan dili nga mudako atong building, madaghan atong membro, kay mo manay tanaw sa mga tao, mo manay goal karon jud sa Christianity. Daghan tang membro matapo, daghan tang offering, dako tang offering, naatas na akong simbahan, naatas na akong building. Mao na ilahang mao nang mindset kadaghanan sa mga ministers ko. Pero dili na may mindset sa inyong pastor. Ang mindset sa inyong pastor mga igsunan nga natin madalang mga kalag sa tiilan sa Ginoo. Kaya kung mao ba akong mindset, dato na kayong pastor. Daghan na kayong sakyanan. Nagpuyo na may dakong balay ko. Pero nakita ba na ninyo sa akong kinabuhi, sa akong pamilya? Nakita ba na ninyo?
Wala. Kaya isuod mi sa ministry para sa Ginoo, tungod sa Ginoo. Isuod mi sa ministry para sa Ginoo, tungod sa kalag sa mga tao. Muna ako lang i-share ninyo mga isuunan para mahibaw mo sa atong ministry na dili ta ka-survive hangtod karon kundi ang Dios dili tungod sa gibuhat sa Dios sa katapusan nato kinabuhi. Naabot tayo ng lugar na i-provide sa Dios ang atong rental for every month, i-provide sa Ginoo. Kaya palang daan ako na ng blessing na gihatag sa Ginoo sa katapusan nato. Mo lang, kung aware lang ang matag sa Kakristohanon, may nga local church, na bisan sa atong kagamay, natay na kung mahimo, kung willing lang tayo magpagamit sa Diyos, di kung puputan nga ang iyawa, maguba ang nga local church. Dili lang yun kung nato puputan nga gupo ng sayawa, kini ako palang tapok din. Muna kay nakita sa yawa kung sa taka-effective mga kaigsuunan sa pagsangyaw sa mga balita, sa pagwali sa mga balita, muna nangitag paagi ang yawa nga destroy kini nga church. Gubuon kini nga church. By using anybody para maguba ang ministry. Wala pa nato makita kung unsa ka faithful ang Dios sa atong ministry. Ini nga muluhaton, ini nga simbahan. Muna usa na ito matanawon, sunumon, sa nangabi mga kaigsuunan hangtod karon. Kung yun sa pag-preserve sa Ginoo nga nakasurvive ka until now. Amen? Muna kung wala din nato makita sa itong kinabuhi. Bisan ganyan may atong kinabuhi, matapusan na itong kinabuhi. Nahantod karon buhi pa ta, nakaginhawa pa ta, dilugwayan paglayang-adlaw sa Diyos ang atong kinabuhi. Kana palang daan, dako kayong panalangin sa itong kinabuhi. Dako kayong blessing. Wala ba ta makapasalamat sa Diyos na ang Ginoo, salamat sa ning adlaw nga gihatag kanako karon. Mga igsunan, faithful kay ang Diyos sa katapusan ang atong kinabuhi. Matinud-anon ang Diyos. Ayaw tubuti na ang yawa, gamiton ka sa yawa o bisan pinsa na to para kita kini nga local church magamit para sa kahimayaan sa Diyos. Amen? Muna karon pagbugtagon as a Christian, kinahanglan aware ta na ang yawa karon nangita o paagi para ma-destroy kini nga ministry. Buko ni nga ministry. Diba mo, ang yawa dili siya mabuba ng mga mega churches. Diba kung gano'n? Kaya bawo siya mga compromiser na. Kaya bawo siya nga wala na sila magbarog sa pinuod. Kaya bawo siya na ang mindset ng mga klase ng mga churches dili kalag. Ang mindset ng mga klase ng mga churches ang gibakon ra sa imong bulsa o kang ginakpon sa imong offering. Pero dili naman atong gilantaw dinhi. Ang atong gilantaw ano na tay mga tao madalas kailan sa Ginoo mawalihan sa mga balita. Amen. Mo na yaw mangita sa tsapagi nga ihang i-destroy gupon kini nga ministry, kini nga church, kinakita sa yaw ang mga kaigsuonan nga naatay dakong mahimo para sa Ginoo. Amen. Now, hindi na ipipila ang mga buta na ito ang pagkatunan karon ng ikabong tagon. Tanayin yung mga Bible palihog sa Luke chapter 22. Luke chapter 22. Luke chapter 22, verse 31 down to verse 32. Luke 22, verse 31 down to 32. Alright, the Bible said, and the Lord said unto Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat, but I have prayed for thee, that thy faith fail not. And when thou art converted, strengthen thy brethren. Sa atong pagpadayon, mag-apo na kita, mahal,
Kami nagpasalamat sa Dios sa laing higayon niya kami kanang sa among mga bisita karon nga nagiguban ka lang mo Dios. Ako nag-ampaw mahan nga ito magamit niya ng mensahe nga mapaabot nga to masabta nila sa sayon ang imong mensahe karon kabuntag. Ako nag-ampaw Dios na ikaw padayon sa paggamit ng ministry. Nakita na mo yung faithfulness sa tubo since nag-start din yung mga itong hantod karon kung sa kang matinunanon niining buluhaton. Ako nagpasalamat kini mo Dios sa imuhang padayon nga pag-sustain ka namo, paghatag ka namo, pagkalipon, grasya na ang hantod karon 2021. Bisa ko man nga doon ay crisis na mong gatubang palito ng provide sa mga matatadlaw ang panginahanglan nagtagpo sa among mga matatadlaw nga laing adlaw ay midungag sa ang kinabuhi. Salamat po Dios sa mga bangko ng mga tao, mga bisita, may gidalag sa gumanan nga sila maka-join, uban ka namo, karon ng kabantago. Kinawagyan po sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Now, sa verse 31-32, ang atong Ginoo Kristo mga kaigsuonan, iyang hatagan og warning o pasidaan si Simon. Si Simon na mao si Apostle Peter, ngayon na. Iyang ginan si Simon o si Peter, behold, Satan hath desired to have you. Ang yawa nagtinguha. Kita mo, ang pinaka-delikado kuyaw nga pwedeng mahitabo sa usa ka tao, labi na sa usa ka magtotoo, kanang tinguhaon sa yawa kayo kinabuhi. Just like sa nahitabo ni Job, kung nakainom na po si Job, di pa sigaro po siya sa Diyos, nga po si yawa, nakita niyo akong servant kasi Job, nga siya perfect and upright, higpit siya, matarong siya. Mingon na yawa kadto sa Dios, ingon ana na siya tungod kay mo siya gipanalangin. Kuhaan ang panalangin gikan kaniya, di ba? Ituluhon ka. O tungod kay bawang Dios kung unsa ka lig-on ang barugana ni Job ang igsuonan. Kay bawang sa inahita mo, gitugod sa Dios nga ang yawa mihataki sa iyang mga pagtangan. O bisan pamaniana, makita na ito kasi Job, wala gihapon mausap ang iyang baruganan nato sa Diyos. Amen? Nagpabilin siyang ligdong, nagpabilin siyang ligon sa iyang pagtuo nato sa Diyos. Now, makita na ito mga kaigsuonan, once ang yawa nagtinguha sa iyong kinabuhi, mo na yung pinaka-delikado kakuyaw kung mahitabo na sa iyong kinabuhi. Kaya ang yawa, ang description sa Bible, may tuod sa yawa, sama siya sa usa ka nagmulog na liyon. 1 Peter chapter 5 verse number 8. Kung familiar ko na verse para for the sake sa atong mga bisita karon, ako rin basahon mga kaigsuonan, it'll be sober, be vigilant, because your adversary, the word adversary means someone who opposes, or another word, an enemy. Mo na ibang pasabot sa adversary. So nasayod na mga kaigsuonan nga ang yawa siya itong kaaway. So mga dinis itong ibasa sa 1 Peter chapter 5, verse number 8. Nagtinguha ang yawa sa matatusan na nato sa atong kinabuhi. O ganin ingon siya niya, walking about, seeking whom he may devour. Naglakaw-lakaw siya, nangita kung kinsa iyang matukod. So kung atong tanawang mga kaigsuonan, ang hulagway sa usa ka liyon, ang kapasidad remain sa usa ka liyon, dili ka basta-basta ngayon nang i-take lightly kung unsay mahimo sa liyon sa diha sa imong kinabuhi. In fact, ganing mga zookeeper, once muhandol na sila liyon, dili na sila mapumpiyansa bisan pa man kada adlaw makikita ang liyon nila, magpakaon sila sa liyon, dili na sila mapumpiyansa. Kaya ang liyon anytime pwede mo atake na ito nila. So, yawa mga kaigsuonan, gisusama siya sa usa ka liyon nga nagulog, nga nangita kung kinsa iyang matukog. O may gayon na, sa Luke chapter 22, makita na ito nga ang yawa nagtinguha sa kinabuhi ni Peter, ni Apostle Peter, ni Simon, o giingnan siya sa Ginoo, verse number 31, ay Bible. Behold,
Satan hath desired to have you, that he deceive you as with. Paminaw, kining sifter mga kaigsunan, usa ni siya kagamit nga i-separate ang trigo gikan sa taho. Sa mga taga-syudad, mga city boy, dili kayo kasabot kung saan buot pasabot na sifter. Usa ni siya ka equipment na gamiton para katong tahog sa trigo, i-separate siya. Dito sa Bohol, sa lugar ni Mrs. Every time mga tumi, labi ng tinani, niya kinilaging city boy ta, nawagin ko taon kasuway ang ani-ani. So ako, kung natugas ako kapil itong ani. Kung di ko ibawa makana de dahon sa humay, kung hindi katula na. So dito sa makapumot dito, sanggi, kay karin may nga ng isang nila. Pag humanpunting labhagas, kung ripunting naghanap puwas, kamutin, kakatol ba na yan eh? Kasi kinahanglan mo kang mag-long sleeve na. Katawa na tong silingan nila dito. Isa, Pastor, nagwantahan lang na. Kini naging city boy na ba? Kawata kayo ba mga ikunaan na di ay? So sa humay mga kaigsunan, kung ang-observe mo, humay, once kayagi na siya o makina, panitan siya, once na dili na siya matarong panit, di ba sa gapsat tayo mukhaon ka? Kasuway pa na humay nga, wala matarong panit. Niya kanon mo sa gapsat kayo, way lamig. Mo nang kinahanglan, mapanit, isang tarong ka. In fact, kapilan na siya yagi ang makina, kaya katong na time, katong pagbuwag na mo atong binhi sa mga humay, gimanong-manong man mo, kailangan man ito'y kining equipment dito, ihampak to nimo katong humay ba, ihampak nimo, parang buwag tong iyahang, si tawanak, tipasi, ihampak. So tibukan daw, gikan pa na lang, gihampak dito, niyo naasay katong tadyakan nimo. Tiko, mo tayo unang higayon ako naka-experience nga maghuman ako, marang patay na ko, hindi ka puya. Kung tingong katawan na lang, Mrs. at okay. Mo ito ko na-experience na ko. Yeah, yes, Mrs. Kami din sa una nga. Kami magaling, mananong man na. Isang saan may pagtanong sa humay. Pumunta na ako niya, nagkatawa si Mrs. Iko nga, dito ako saan ako, tanong man ang humay ko. Iko, siyempre, gusto ko ng hangin, katong babaw ay muhang ituslok sa kaniguan. Sa tawagan na? Sa lapok, di ba? Diyan tungod, basakan, inikusog sa hangin, mutampling matuhumay. Ang katong iyahang gamot, mo tayo tugpa dito sa basakan, kung tayo katawa ni Karen. Ibawaan nyo ka ni taga-bukid. Ibawaan nyo ka ni taga-probinsya. Isa kami sa una, bata kami. Gagmay pa kami, elementary kami tigtanong ng humay. Niya, dito sa ilaha, doon matog. Kaya sila misis, naman sila, kahumayan dito sa pool. Doon matog, kini lugar pa, dito to panitan ang humay. So, depende kung kapila yagi sa machine, kung kausara, ikaon mo sa humay, sa gapsap, juga yung lami. Mausa na ang proseso sa trigo, nga once mo hang i-separate ang katong katong iyang chaff, ang tawag na sa English. Para ang katong trigo, mutumaw to, labi ko siya kadong. Gisiran na mo nga sinabi yung mga kaigsunan, para masabtan na to, nga kining pag-uyong. Okay? Kining sifting. Alright? Kining pag-ayam sa trigo. Paagi ni siya nga mahimloan ang trigo gikan sa chaff. Okay? Mahimloan siya. So ang lesson makita na ito sa verse 31, tawag balik yung Bible. Ingon si Ginoong Kristo ngadto kang Peter, Satan hath desired to have you, that he deceive you. Ayaton kaniya sa magtrigo, ayaton kaniya. Sulayan kaniya, ayaton kaniya. So makita na itong mga igsunan na ang trabaho sa Yawa, na ayaton niya kung ikaw magtotoo ni Kristo Jesus, mangita siya paagi, na ayaton niya ang imong kinabuhi. Sulayan niya ang imong kinabuhi, kung unsa maging kaligpon ang imong pagtuo. Tanawa sunod nga verse, sige ko ni Ginoong Kristo niya. Verse number 32. Ingon si Ginoong Kristo, but I prayed for thee, that thy faith fail not.
Ako nagampo para nimo nga imong pagtuo dili unta mapakyas. Kay inyong basahon ang context mga igsunan. This was the time that Jesus warned the Apostle Peter that he is going to deny the Lord. Mo ni kayo na mga igsunan. Ngayon gipasidalan si Apostle Peter na purting hambugan ni Apostle Peter nga ningon si Apostle Peter na verse 33, ano yung Bible verse 33? And he said to him, Lord, I am ready to go with thee, both into prison and to death. Tanawan ko ng statement ni Apostle Peter, mga igsunan. Nagpasigat po ba siya? Andan ko, muuban kayo mo, bisan sa prisuhan o sa kamatayon. Wala gipasidanaan sa daan si Ginoo nga, Pedro, Simon, ang yawa ng tinguha sa imong kinabuhi. Nagtinguha siya nimo. Uyukon kaniya, sama ko sa katrigo, pero ako mag-ampo para nimo. Diba mga Kristohanon, kita mga Kristohanon ginakaroon. At doon ay mga panahon sa itong kinabuhi na itugon sa Diyos nga ang yawa mo, muuyog sa imong kinabuhi. So nayan ang imong pagtuo, kung unsa maging katalikon sa imong pagtuo niya sa Diyos. Muna salamat ka as Ginoo Kristo, siya ang atong intercessor na samahan. According to the book of Hebrews, na si Kristo Jesus, siya ay nagpataliwala ka nato dito sa Diyos. Amen? Look at your Bible in Hebrews chapter 7, verse number 25. Hebrews chapter 7, verse number 25. In our Bible, wherefore, He is able also to save them to the uttermost that come unto God by Him, saying, He ever liveth to make intercession for them. Paminaw, ang pagkabanhaw na sa atong Ginoo Kristo gikan sa mga patay, mao tay paagi nga siya ang atong intercessor ngadto sa Amahan. Kay matag karon og unya ayo kalimot, kung ikaw magtotoo ni Kristo, ang yawa usulay sa imong pagtuo, ayagon niya kung unsa bugid ka kalingkod sa imong pagtuo ngadto sa Dios. Mo na adunay mga panahon sa atong kinabuhi mga igsuonan nga ang atong pagtuo, ang atong kinabuhi ayagon. Siyempre, pagkakit na, gialaw pa man sa Diyos to. Nga gialaw pa man sa Diyos. Nga gitungkot man sa Diyos na si Job, sulayan si Yawa. Kita niyo? Nga gitungkot pa man to sa Diyos. Sunahin daghang pangutana, mga Kristohanon, nga gialaw pa man sa Diyos na doon ay mga panghitabo na imunana sa atong kinabuhi. Para makita, makaigsuunan kung unsa na dako ang imong gugma o imong pagtuo sa Diyos. Muna ka ba mo? Once ay imong kinabuhi, tungutan na sa Diyos at yawa nga uyong kuna sa mga trigo. Ayaw ko balata kaya ang Diyos nag-ampo, si Ginoo Kristo nag-ampo para kanimo. Nga dili ta mapakya sa imong pagtuo. Gilig-on kaniya, yan ang panahon na. Gisulayan kaniya kung unsa di kakaligdong o kalig-on sa imong pagtuo ato sa Diyos. Muna ni anong mga panahon na imunana, angay na natong magtatunan. Pero si Apostle Peter, human gisultian sa Ginoo, gipasidanan sa Ginoo, nagpasigan po pag-ijudge siya, Ginoo, bisan pag sa prisuhan, kuyog ko nimo. Bisan pag sa kamatayon, pero si tubag sa Ginoo, verse 34, and he said, I tell thee, Peter, the cock shall not crow this day, before that thou shalt thrice deny thou knowest me not. O kung familiar mo mga igsuunan sa istorya ni Apostle Peter, kung yun sa niya pag-deny atong Ginoo, pero mayroong higayon na iyang gidinay ang Ginoo, bata o ginakutanan niya. Bata o babae. Purting lisanan niya, giingnan siya sa bata. Nakafamilyar mo na istorya? Giingnan siya sa bata. Di ba uban mo niya? Nagpruti taon niya mga likas. Dili na uban na! Nalisan sa batang babae, may namutanan niya to confirm kung siya disciple ba siya ni Kristo. Kita ninyo? Paminaw tayo, hindi bitong tao na mahitaskon kayo. Sama ni Apostle Peter, gipasidanan siya sa Ginoo. Gibadlong siya sa Ginoo, gina siya sa Ginoo. Peter, ang yawa, nagtinguha ba yan mo, Simon? Nagtinguha ang yawa yan. Pagbantay, kawiyubog ka niya sa mga prito. Pero ako nag-pray para dito. Mauna mga kaigsunan, dihan kapita at magpasalamat sa Ginoo. Amen?
dihatang napita angay ng pasalamat sa Dios. Nga bisan pa man itubot sa Dios nga ang yawa mo uyog sa iyong kinabuhi, sama ko sa katrigo, paagi sa Diyos para i-purify ka. Kaya ang trigo matigsunan, once uyog ko na, maunay paagi na ang taho mo separate gikan sa trigo. Basta kami na yung mga impurities sa atong kinabuhi na angayan malimpyuhan, angayan kamahinluan, o angayan matangtang sa atong kinabuhi. Mga na kung ang yawa, nagtinguha sa itong kinabuhi. Pero may kinapagpamanandungan na Ginoo, salamat nga ikaw nag-ampo na himo ang intercessor sa atong kinabuhi. Kaya dili yun nato mahimo ni, o dili yun nato kaya kung wala'y tabang sa Ginoo. Nakabasa ko sa article na piling charismatic pastor ba? Si, I think, Truman Dalan. Nahambog siya, ang pananaw ko niya sa yawa, sama ko sa kapusika. Nga kung makita ko niya yung yawa, kutag ko niya ito, iyang ibalik-balibag. Ito tuyo ko niya, iyang ilang purnas ng yawa, ilabay ang yawa, o ibunal ang yawa. Dili ka tayo muna na, mamaw na yung buhaton sa yawa. Kaya bisan nga yung paminaw tayo, bisan gani si Michael, the Archangel, sa iyang i-review ang yawa, iyang ginamit ang sa Ginoo. The second person to Christ, ang ikaduhang persona sunod ni Jesus Christ, ang yawa. Bisan, tanawan yung Biblia, huwag kayo mabasa niya mga kaigsunan na ang atong Ginoong Kristo, yawa-yamaan niyang yawa. Na ba kayo mabasa? Na kayo mabasa na si Ginoong Kristo, yawa-yamaan niyang yawa? Pero kining mga charismatic pastors, sayon na kayo para mag-ingon nila nga ang yawa daw sama ko ng gamay kiri nga ilang purnas ilabay, dili na nimo pwede mahimo ang yawa ang nana mag-igsunan. Mo na si Ginoong Kristo nag-ampo para kanato nga ang atong pagtuo dili mapakyas kay bawo na siya, kay bawo siya nga kung ang yawa magtinguha nato. Di gid nato kaya kung dili siya mutabang nato. Amen. Mo na sa atong kinabuhi, ang ayan ka paminantayon, ang ayan na itong susingon kanunay. May basig sa ikunaan na mapaagi ang yawa. Nag-ayag diya inimo sa imong kinabuhi. Pero ang atong Ginoong Kristo nag-pray siya, nag-ampo siya para kang Peter. Umatod pa ni verse number 32 na, umatod pa sa Ginoong Kristo, I have prayed for thee that thy faith fail not. And when thou art converted, he said, strengthen thy brethren. Diba mo, nga nagitubod sa Diyos sa ilan, ang hita mo sa kinabuhi, para mahimot ang ligkon na Kristohanon. Kung makahimot ang pagdasig sa ubat, na nakasinati usap sa ilang kinabuhi. Amen? Kung dili nato kini masabtan na mauna ini ang katuyuan sa Diyos, nga naman rin mga panahon, nagitubod na sa Diyos sa itong kinabuhi, giyanaw na sa Diyos sa itong kinabuhi, gusto sa Diyos mga igsuunan nga kung ano na tayo kaumang Kristohanon na makasinati sa maong pagkitabo. Ikaw makahatag o pagdasig na tuniya. Ikaw makahatag o pagdasig na tuniya nga sila usap makapadayon sa iyong kinabuhing Kristohanon. Amen? Di ang dapita ang ay tamagkatun niya. Angay na natong katunan mga igsuunan. Kinahibaw ka ang yawa nagtinguhag yun. Labi na kita, nato ang mga magtotoo. Sa mga matag-usa na nakakaroon labi na sa mga bisita. Tara yung Bible sa verse 44 sa John chapter 8, verse 44. John 8:44. Okay. John 8:44. Ye are your father the devil, the lust of your father you will do. He was a murderer from the beginning, and abode not at all in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar, and the father of it. Now, ang sultirias ng Ginoong Kristo mga kaigsunan, na ang yawa, gitawag siya murderer from the beginning. And the same book, in the book of John, na matod pa sa book of John, ang atong Ginoong Kristo nagsulti siya, na ang kawatan mabot, ang iyang trabaho, mao ang pagkawat. Ano ba? To destroy, to
kill, and destroy. Mo ni trabaho sa Yawa. Sa book of John, asa na verse? John 10:10. Watch your Bible. John chapter 10, verse number 10. Okay, John chapter 10, verse number 10. Tanawa diya. Ang atong Ginoo Kristo mga kaigsunan, gikumpara niya ang pagalingon ito sa Yawa. Yung atong Ginoo Kristo, verse 9. Ako ang puntahan. I am the door. By me, if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out and find pasture. Ako ang puntahan. Si bisantin sa tao, musunod ka na ako, siya na yung dalawas. Aminong kayo, dili ka makaangkon sa dalawasan kung dili ka maagi sa puntahan. Dili ka maagi ni Kristo. Kaya ang pagsud nimo diha sa lawas ni Kristo, kinahanglan mo agi ka sa ulo mao si Kristo. O si Kristo gisusama niya pagalingon nga siya ang puntahan. Pastor, literal ba na ang puntahan? Dili na siya literal ang puntahan mga kaigsunan. Ang pagsulti sa Ginoo Kristo diri nga siya may agian para ikaw maluwas. Iyang kumpara niya pagalingon dito sa Yawa, isa ako mao puntahan. Bisan kinsang tao musulod ka nako, siya maluwas and shall find pasture. Verse 18. The thief cometh not but for to steal. The thief referring to the devil, to Satan, to kill and to destroy. So ang trabaho sa Yawa mga kaigsunan is to steal, to kill, and to destroy. Jesus said, I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Kita niyo? Kung ikaw hindi ka buntagon, hindi ka aware ni labi na sa mga bisita, na ang Yawa, trabaho sa Yawa, ang yari siya, to steal, to kill, and to destroy. Ang nga ito magbantay sa pagkinubuhay. Kaya ba mo, dagang yung mga tao kung sa panahon mga kaigsunan niya, dali na kayo para kanila ang hatag o dapit sa Yawa sa pagkinubuhay. Like for example, naway nabasa mo sa article nga kiniday mga rockstar, kini ba mga inila ba mga saan sa tawagan na nila nito? Mga rock artist. No? Kani sila ba mga klase sa tao? Ang uban kaya nila, maunin na sikat sila, tungkol kaya ilang gibaligyan ilang kalab siya o. Gibaligyan nila. Para masikat sila. And in fact, naagad yung mga tao na noon tayo ha, uminap tayo. Like, siguro kini mga people na ito, kailagi na ni. Like Lady Gaga. Siya ang mismo ni confess siya na iyang ibaligyan yung kalab siya o. Para lang, for the sake of fame, popularity, riches. O nagtuwa mga tao na, paminam tayo, nagtuwa mga tao na, nga kung ingunaan na kapaagi ilang buhaton, na ang Yawa, walay kapalit, nakuha sa Yawa, di ka nila. Kaya naman sa tao, biri na naman, nga siya na siya ani, maka-acquire siya ani, maka-angkon siya ani, mahimo siya nila, makadawat siya, maka-acquire siya dagang kwarta. Pero wala niya tanawa, human hindi kinabuhian. Paminaw, mo na ni Jesus Christ, bisan pa, maangko ni mga tibong kalibutan na pagmalaglag ng imong kalag. Bisan pa, unsa ka kasikat ni kalibutan na, kainila ni kalibutan na, kadapaw ni kalibutan na, kung ang imong kalag, imo nang ibaligya siyawa, ikahuman sa imong namatay ang impernong ka. Dili na panghadlok ang gisulti ninyo, realidad na imo ang gisulti sa Ginoo sa Kristo. Walay lahing trabaho ang Yawa, but to steal, to kill, and to destroy. Ilaron ka, i-deceive ka, just like what He did to Eve in the Garden of Eden. Kasi gihimo sa Yawa sa Garden of Eden. Gidool niyang babae. Gina niyang babae. Ningon ba niyang Diyos, ang God said, nabiling pakaon kahoy, ang tanang kahoy. Di ba, ningon ang Ginoo sa kagidang, ipakaon ang tanang kahoy. Ang kahoy lang sa maayong dota may ipakaon. Pero kabaw mo, Yawa, gininyawa. Marok tayo. Makainong dyan ang Yawa, gininyawa. Tingnan sa pagpintal niya ni Eve, wala siyang ingon ni Eve na, Eve, wala ko bang ingon ng Ginoo mahana ayaw nagkanmo na nimo ang ingon niya. Ngayon ba niya ang Ginoo na dili pakaon bumas kahoy? Tanawa ang iyang approach ni very tricky. Grabe kayo.
iyang iila ng babae. Kaya lagi ang babae, wala siya iyang kaugalingong kuman, gihatag sa Diyos, direct kuman, si Idam Rebel ang isubo. Siya, ako ito siya isubo. Amo, yung sa katupag release siyang bana, pagsulti siyang bana, natus niya, pero, pag tintal sa yawa nato niya, ang nagtabo sa lakton, nahulogin siya sa tentasyon. Muna, kung yung basahon mga kaigsunan, ang yawa, once mo-deceive siya, sa usa ka tao, dili na siya mo-deceive ni mo nga, taas kay sungay, bangkilan, nagdawat ka na, sige na, bangkaw, galing na, tulo ka buhok, niya taas kay ikog, niya uwaw kulor, niya aso, ilong, kinsa binimando ka na, kung mo na encounter ni mo, na ang yawa sa unahan, dagway, mo approach siya ni mo nga, kantana, buwag ka na. Di mo na, katawa sa niya, mo na ka na, mo makita, di ka ka makapangulo sa karibuan na. Di ba? Ako ba na, mangulo sa'yo, may ba? Simpa ko, pinukalaot. May yun pa ko ba na? Di ka kamalisan, mo na yun si Apostle Paul, nga ang yawa mga Persians, angel of light. Sikat Corinthians 11. Diba mga angel mga kaigsunan? Mga guwapo kayo ng mga angel. Tanawang people. Mga dagpo kayo ng... gusto na kayo sunin, Bible ninyo, wala angel na babae. Si Angel Gefra. Angel Gefra. Kasagaran ng Angel's Bible, ang appearance nila puro sila lalaki. Takas na tao, itsuraan, mo na ilang... Kaya kung di sila itsuraan, kato yung pagkatun na Sodom Gomorrah. Pagkakita dito sa mga dalaginding ba? Pagkita, giuyong ang balay latay, ablihin. Tungkol sa kagwapo ato nila. Muna ang yawa, kung mutintal sa usa ka tao, dili ka tintalan mo, kana bang, dili yung nindot. Right? Muna, paminaw, hindi mo ba yung mga well-known ng mga tao na dato kayo, sikat kayo? Diba? Ang mga pagsiyawan na nagabiling nga di pakita sila, oy, ikaw man mo kamatay, imperno ka. Mawali mo masinabi, ikaw man mo kamatay. Dili, ang ipakita sa yawa na kung sa sila kasikat. Kung sa kadagang kwarta ilang madawat. Kung saan sila pag-idolize sa mga tao, not knowing at the end, kalaglagan sa imperno yung dalakan. Mauna ang angay na itong bantayan, nga ang yawa, trabaho sa yawa, to steal, to kill, and to destroy. Matag-adlaw ang yawa, nangita siyang biktimahon. Kung posible, usa ka ng biktima siya, kundi ka mabinantay. Dili ka umidyahan ng yawa, eh. Sama mo siya sa kaliyon, di ba ka sa kaliyon, na nagmulong? Di nakakumidyahan. Once magmulong na ako sa kaliyon, dagan lang daan. Ingunana, paghulagway sa Biblia, may kung sa yawa. Amen? Sa itong mga bisita, kuminaw, gusto sa Diyos yung malubas ka. In fact, ingon Jesus Christ, diha, sa John 10 verse number 10, tanawang comparison between the Lord and Satan. Is Jesus Christ. The thief cometh not but for to steal, to kill, and to destroy. But Jesus said, I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Sa inyo ni Jesus Christ, niyari ko ano sila makaangkon sa kinabuhi and they might have it more abundantly. Amen. Mo na tuyo sa pag-ari ni Kristo na ikaw makaangkon sa kinabuhi na walang katapusan. Mo na gusto sa Diyos na mahitabo sa iyong kinabuhi na maluwas ka, malamit ka, o kanamahimo na ng posible pinaagi ng Diyos Kristo. Diha kaagi niya, dili ka mga biglain. Diha ka musangpit, mudangok, musalig kang Kristo. Dili ka pwede musangpit o mudangok og lain. Kaya kung musangpit ka o mudangok sa lain, di ka maluwas sa lain. Ang tao ko, isang kinsa kita nampit. No? Kung dili ganit ka kaanak, adto ka dito sa Birhen sa Regula. Dito ka, sangpit. Kung adto gikato, mauning nga person mo doon, mauning paminaw tayo, kung nakakay sakit, asa magkamudool sa mama sa doktor, Ha? Moingon ba din ka sa mama sa doktor? Ma'am, operahin mo.
Kay mama makas doktor. Huwag tawag tarong tahon-tahon ako ni buhaton. Kung na kay sakit o kinahanglan ng operation, di ka mo doon sa mama, o di sa ka mo doon sa isos doktor, at kung mo doon sa doktor. Mausa na sa kalawasan, very simple. Kung may tungod sa kalawasan, manawagi makaglain. Nga usa na may ningon nga siyang kinabuhi, usa na may ningon nga siyang manluluwas. Kinsa man? Si Kristo Jesus. Kung diha ka mo salig niya, kung diha ka mo agi niya, makaangkon ka sa walay tapos sa kinabuhi, okay na. Ye might have life, and that ye might have it more abundantly. And he said, kung yung basahon niya mga kaigsuunan, ingon na itong Ginoo Kristo diha, na si bisang kinsa, nakaangkon sa maong kinabuhi, dili na gayon malaglag. Kung nagsalig ka riyan ang Ginoo Kristo, dili ka malaglag, apan makaangkon ka sa walay katapusan ng kinabuhi. Amen? Ayaw salig sa dili manluluwas. Sa maranag, ayaw pagpa-opera sa mama sa doktor o sa igsuon sa doktor. At ito kapaluwas yun sa manluluwas. Kung dili ka magpaluwas ni Kristo karon, ano sa aman? Kung dili ka muhangyo niya karon, nga kung dili makamuhangyo, kung sa may nasukin mo. Eh basta sipunin ka siguro, batanon pa ko brad, dugay pa kung mamatay, kalimot nga kamatay yung may gipili. Mabata, matiguang, madato, matubrig, may ngipon o ruwa, muabot na itong kamatay. Muna angay imong kinumduman ka na, nga dihalang kang Kristo, adunay kinabuhi mo ay kapusan. Amen? Now, ato ta sa 2 Corinthians chapter 2, verse 11. So una, ang yawa can seek your life, pwede niya uyuko ng inyong kinabuhi. 2 Corinthians 2:11. Before na ito, basahon ang 2 Corinthians 2:11. Okay. 2 Corinthians 2:11. Sugdan na ito sa verse 10. Sugdan sa verse 10. To whom ye forgave anything, I forgive also. Yung si Apostle Paul, kaya kini maghigayon na makita na ito, na doon ay believer dere na nakakumit ko fornication. Ang second wife sa iyang papa, iyang diminyuan. In fact, didiscipline ko sa church. Didisiplina sa church. Unya, naghinulsol at the end. Naghinulsol siya. Muna ingon si Apostle Paul sa verse number 7. Verse 7. So that, contrariwise, ye ought to forgive him. Kaya naghinulsol siya, nagpaubos siya, kaya naghinulsol siya, ingon si Apostle Paul, pasayloon ninyo siya, o inyo siyang i-comfort. Lest perhaps, basin niya, such a one, kana siya usa, should be swallowed up with overmuch sorrow. So kung nakita niyo nga naghinulsol yun, kinasing-kasing, nagpaubos yun, yung si Paul, pasayloa siya, o i-comfort siya. Kaya basig, masobraan na, ma-overmuch sorrow na siya. Verse 8. Wherefore, I beseech you that you would confirm your love toward him. Hindi siya Apostle Paul, gihangyo ta mo nga inyong ikumpirma ang inyong gugma nga tuliya. Verse number 9. For this end also did I write, that I may know the proof of you, whether you be obedient in all things. Verse 10. To whom ye forgive anything, I forgive also. For if I forgive anything, to whom, what's up for verse 8? 10, sorry. To whom I forgive it, for your sakes forgive I in the person of Christ. Look at verse 11. Lest Satan should get advantage of us, for we are not ignorant of his devices. Now, what's the point? Ang say punto mga kaigsuunan sa itong nabasa. Ang context mga kaigsuunan, katong bata noon yan yung fornication. Naginulsol siya, nag-repent siya, kinasing-kasing. Si Paul, pasayloan niyo siya, kaya ginulsol siya, forgive him, I'm comforted. Kaya kung dili niyo yung ato na, basig, lamyon siya sa overmuch sorrow. Sobraan, overmuch sorrow. So, gusto na ko i-confirm ninyo ang inyong gugma nga tulihan, yung si Paul. Kung iyo siya pasayloon, ako siya pasayloon. For if I forgive anything, to whom I forgive it, for your sakes forgive I in the person of Christ. Nasabtan na ang context. Right? Pag-abot sa verse 11, yung si Paul, lest Satan should give an advantage to us,
for we are not ignorant of His devices. Paminaw, ang gabisa ni Paul ani mga believers, mga Kristohanon. Kini taon-taon, nag-repent siya kinasing-kasing, nakita ni Paul ang iyong repentance at tinunanay Diyos, ginawa. Eh si Paul, pasailoan niyo siya. Kaya kung di ninyo siya pasailoon, basi kang yawa mo take advantage. Diyan ninyo. Kaya nasayo, tadi tayo ignorante sa mga pamaagi siya. Isa po sa kung di tayo ignorante. So pamina mga kaigsunan, ang yawa pwede niyang gamiton sa atong kinabuhi kung naay mga yung na to pagbatik, like for example, an forgiving heart. Sin, mga sala, specific na sala, atong gihimo. Right? Unya, ang resulta mga kaigsunan, dili ta willing na kanamawa, gikan sa kasing-kasing. The devil can use that to take advantage sa iyong kinabuhi. Mangita siyang paagi. Ang yawa, magbintaha sa iyong kinabuhi. Using that. Okay? Gamito na sa yawa na bintahaan ka niya. Take advantage siya mo. Muna, paminang tayo. Dili lang about forgiveness, mga kaigsunan. Dili usab. Sa bisang unsa mamatang sa sala sa iyong kinabuhi. Kung nakay evil thoughts, unclean thoughts, nakay muna to, kanang naggihimo sa imong kinabuhi as a Christian nga, imuhang gihimo matag-adlaw nga sa imong tan-aw nga, okay na niyo eh. The devil can use that to take advantage in kinabuhi. Mawin na ng Kristohanon, kinahanglan natin self-check kada adlaw sa itong kinabuhi. Kung magtotoo ka, kung believer ka, kinahanglan imong susiyon pero imong magalingon. Unsa may naas ako kasing-kasing karon nga wala na ko mapangayoy pa sa ilos Ginoo. Unsa man? Kita na din nakasayo na ng pagkaigsunan. Kita na din ang bawa na kung unsay naas ako kasing-kasing ron nga wala ko mapangayoy pa sa ilos Ginoo. Kaya once naata ni Ana ang pagbate o ni Ana na sala o giampil niya na to, pwede nang gamiton sa yawa aron mo take advantage sa kinabuhi. Pareho sa usa ka tao, nabuhi siya. Ito'y naliyon. Kaya gusto niya i-train ang mga leon. Kadaulin niya gikan silang balay, pagkano niya ang leon, o karni, of course, karni man ang mga kanon ng leon. Hangtod, nagdako ang leon. So yan i-train. Hangtod, niabot ng maturity sa leon. Pag-uli niya silang balay, kaya nagtuo siya na ang leon, na-tame na niya, naanad na siya. So wala na niya dati karni. Wa siya magdagkarni, kung yan sa Mesiya, pag-abot niya dito, kaya lagi siya una-una, iyanan na, amuma, kung sinauna sa Bisaya ng Tainggate, naanad na niya ba? Pagsunod niya, kung sige na karni, so siya hindi mo karni sa leon. Siya gitukog sa leon. Nagulagway na sa salas, so kinabuhi mga kaigsunan. Kung naisa lang, matapusa ka na ito, nagkamping-ampingan na ito sa mga leon, mabot ang panahon na maunay na nila. The devil can use that to take advantage sa iyong kinabuhi. Muna isip Kristohanon, ang ito mabinantayo sa itong kinabuhi. Unsa may naas ito kasing-kasing ron. Unsa may naas ito kunahuna ron. Unsa gipang buhat na ito, na until now, wala pataka, damog sa Diyos, o mangayong pasaylo sa Diyos, kung kining mga buhat na makaigsunan, wala pataka mga pangayong pasaylo, ani. Pamila tayo, pwede nang gamiton sa yawa, kung take advantage yan mo, pwede nang gamiton sa yawa mga kaigsunan, nga siya, bitahaan ka niya. E so, tiyan ka mo, whether you like it or not, maraw gining yawa, whether itawag sa yawa, tanawa na, kasadarang pulong yun, na napunig sa man sa yawa, away, balihang away, yawa. So kung ngay away, ang napasikugdan ang yawa, dili ako pwedeng gamiton ng isig ka Kristohano na to, na siya instrumento, pero ibutan na ito sa una-una, posibleng kinigigamit sa yawa, ang atong away, was niya, nas yawa! Muna kitawag sa yawa, kay yawa biniyawa.
Walang kontra na to sa mihawa. Kung ito nakapila na ka, higayon ka nagwali din yung mga igsunan to remind us na naatay worst enemy sa itong kinabuhi. Right? Kung dili ka mabinantayo, mo take advantage sa mihawa sa itong kinabuhi. Kaya lang ikaw paminaw sa mayang people lang, dagan kanyang people na karon. Magtanaw kag salida video sa internet. Pero mga laway na salida ba? First step yung gihimo, tanaw ka. So, you feel uneasy. Kaya na yung kalit mo, abis puntahan. So, ay mong gimuhat, gilangan mong puntahan. Okay? And then, the next day, mo na sa imong gimuhat. Tanaw na sa kaglaway mo na video. So, gilangan na sa imong puntahan. O niya, may kalit na pagpanuktong kalit, mura ka gisig-gisigin ba? Nilayat ka sa imong likuranan, o may apli ka sa puntahan, dali kang off, o kung saan yung ikuptan niya, cellphone ba na sila. Kung pirmi na rin mong inanaon na may sunan, nakita ka sa yawa, kung muntik advantage sa kinabuhi. Mo na kung tugutan na ito, magpabilin ta mingunana, magpabilin ta diha, dapita, ayaw ka lang magganto-ganto, matagap kita sa itang siyawan. Mo na yung siya Apostle Paul, angay ka mabinantayo, hindi tayo buhanti sa mga devices sa yawa. Like for example, naiabot yung temptation sa mong kinabuhi, sa kung saan mo nagkalikay, niabot yun. Niabot yun, sa kung saan mo nagkalikay. Kinahanglan aware ka, conscious ka. Nanasang yawa ay. Nanasang yawa. Niyatake na sa yawa. Manang ubal, iksad sa kayo. Sig siya, in Jesus' name. In Jesus' name. Hasta dito siya. In Jesus' name. Hasta itong nasakit, kung may sakit, gibutangan pas kamot, gipanduma pas kamot, kami imong sakit, giyawaan ka, in Jesus' name, nakatong yung gisahas ka mo, nag-claim Christian, giyawaan mo na to, in Jesus' name, hawa-yawa! Daotan Espiritu, kapila mo kasuwayan, ano mo, mga pastor ba, nga ang iyang ipandong ng Kristohanon, hawa-yawa, siya kinabuhi. Kung di puyat ka, puyat ba na yung ang Kristohanon, puyat ba na yung lawa sa yawa? What do you think, puyat eh? Pwede ang parts sa iyong kinabuhi, pwede nang mahimong instrumento nagtos padali matao. Dili pwede mga igsunan nga sa usa ka lawas nga naang Espiritu sa Dios, ang yawa mo puyong sa diha. Nay mga teaching na I don't believe that. Nay mga Bible believers na tudlo na Christian ko pwede ko ma-demon possess. Bisag kung sa basa sa Biblia, wala dito nabasa na mga Christian na demon possess. Wagin. Kaya lagi katulad ng ni Paul, you receive another spirit. Kanang spirit niya pa so teaching na, hindi na spirit, evil spirit, teaching, that is teaching. Another doctrine. So di mahitabo nga, na presensya sa Diyos, di mo nasa presensya siya, di na mahitabo. Right? Pero pwede nga instrument, ang imong parts ng lawas, mahimo ng instrumentos pagkadilig magkaroon. Mo na angay ka mabantay. At dila, pwede din mahimong instrumentos para sa diling pagkamataro. Ang atong mata, no? Atong mata, pwede na instrumentos para sa diling mataro. Atong kamot, atong tiil, pwede na instrumentos para sa diling mataro. Wala na si Paul sa Romans 6 na, ayaw itobot niya ang inyong members in yung body, mahimong servants unto unrighteousness. Babasa mo na? Mara magkaigsuunan, angay ka mabinantayon, because the devil will take advantage of us. Buhato na siya wa. Mga Kristohanon, salamat ka sa Diyos, itiyatagan ka sa Diyos ng pulong para mapasidanaan na. Ikatulo, ato ta sa 1 Thessalonians 2 verse 18. Last number. 1 Thessalonians chapter 2 verse 18. Alright. Amen? 1 Thessalonians 2:18. Are you with me? Ayun na, verse 18. Wherefore, we would have come unto you even I Paul. Once again, once and again, but Satan hindered us. Si Apostle Paul makaisunan,
Nagtinguha siya, manuadto siya sa mga believers sa Thessalonica. Diba kung sa gibuhat sa Yawa, para maka-minister unta siya dito. Ang gibuhat sa Yawa, gibabagan sila. Siya, o magkauban niya mga disciples, na sila gustong buhaton ng ministry ngadto sa mga believers sa Thessalonica, pero ang Yawa nangita sa pagi na mababagan ang ilang buhaton. Pamilya kayo, mo na akong i-share ninyo ganina, ang atong ministry for many years, igamit ni sa Diyos. Bisa unsa na ito kagamay mga kaigsuunan, ini nga ministry. Gipayalan ka sa Diyos ani. Paminaw, dili niya akong ministry. Ato ning ministry, kita'y gipayalan sa Ginoo ani. Tanan. Kung mawag man ganito dinhi, mga kaigsuunan, kung tawag ko sa Diyos sa laing dapit para magsugod itong ministry, kampo mo'y steward ani nga ministry. O dili mo tudot ang Dios, mga kaigsuunan, nga dili ni mga padayon kini nga ministry kay una lugar. Since day one, gigamit ni sa Ginoo kini nga ministry na mahimaya o mailhan ang sa Ginoo sa mga tao o makailas kaluwasan, o may bawas kaluwasan. Ayaw kalimot na. Mabita na kung ikaw Kristohanon ka, paminaw, kung ikaw Kristohanon ka, o naa ka sa usa ka local church, kung naman ganun kay buhaton, kinahanglan nahibaw ang local church na, involve ang local church na, because we are one body. Nataso sa kalawas. Right? Pwede ninyo ma-misunderstand ang akong isun, akong stand, mga kaigsuunan. Pero kung natin gibuhat ba, mapuluhaton, kinahanglan ang local church nahibaw na, involve na ministry. Because we are one. Di mata separate, di mata lahi-lahi. Nasabta na ito? Nata sa usa ka local church, kitang tanang gipiyalan ta sa Dios ani. Buot pasabot kita matag-usa na ito nagtatambiyayo, nagkatin na ba? So kung nai-usa lahi potok, nai-usa lahi mindset, di gid mahita mong magatin ta. Kung nai-usa diha, nga nisulod, na kahit una-una, di gid mahita mong magatin ta. Muna gusto na akong makatuna na ito, nagibutan ka sa Diyos, diri sa usa ka local church, para magkatimbayayon ka, magkatinta sa usa ka buluhaton. Kimaon na itong gibuhat since day one. Naabagod tayo mga ministry, mga kaigsuunan, na outside sa local church. Ba, ang local church involved yun, right? Kung naatay pagwali dito, naatay pagsangyaw dito, ang local church, si Paul, bago sila Apostol Paul, every time, makatuto sila sa lugar. Makikonnect din sila sa mga Christians niya. Pagsugod yan nilang ministry, gisend out sila, dili lang sa Holy Spirit, gipadalasan sila sa church. Nag-pray ang church nila. Because we are one. Naata sa usa ka lawas. Amen? Pwede ninyong di mo kasabot na. Di ninyo masabtan akong baruganan niyang napita, pero nakakalimutan ka sa Diyos, dipiyalan ka sa Diyos. Mabitan akong buwan magkagsunan. Kung tawag pa sa Ginoo, dahil kung gusto sa kalugar, magsugod, bulaton dito, and then kita, kamong nabilin, kamong steward. Kami mga pinayalan din eh. Muna din na tutubutan na ang yawa mahimo paagi to hinder this work, this ministry, because this is God's church. This is the church of God. Dili nga ako. Dili ni simbahan ni Pastor Rod, di simbahan sa usa ka tao, di nagkatayang bayayon ta, nagkataon lang na ako gipiyalan sa Ginoo ng minister ninyo. Pero naaka sa usa ka church. Di ba? Nakasuway mo nagsakay mo sakayan? Kinsa nakasuway sakay sa tayo? Kasuway ka, Brad? May bugsay, Brad, ba? Abot kasakay mo kausa lang. Pero abot, ay doon mo sa upan, kasakay mo. Ha? Di ba kung magsakay mo sakayan, panalitan, dakong sakayan, uno mo ka po, tagsa mong bugsay. Ang tulod rin na bugsay pa doon dito. Ang tulod rin na bugsay pa doon dito. Makabot mo siyang destinasyon na lang. Kabot mo din. Maganda na sa sakayan eh. Murang mga hanggaw, na sige o bugsay pa, ganaan ang masaksayan na ganaan. Nabugsay din, ang tulosat, nabugsay dito. Si pinahanglan na itim up.
Kung nabuksay mo ito yung padong, ang dili sa mabuksay sa padong dito. Kaya para makatuta sa destinasyon, kinaaman ko sa usa ka local church. Sabta na to? Amen? Kung dili na nato masabtan mga kaigsunan, since day one, mo na itong gihimo, kung natay mga ministry, ang local church na nag-involve. Kung asa na mula ka, magwagi ka, kung sakyaw ka dito, aware ako ba? Kay bawa ko ba? Muna kinahanglan ko makatunan sa itong kinabuhi because we are one sa diha sa kalawa sa Kristo. Muna na ang prayer ni Apostle Paul, ikaw kung si prayer ni Paul, nga natin usama ka huna-huna. Kung naiusama ko lahi pa huna-huna, malahig din na siya. Kaya gusto sa Diyos magkatinta, magkausap. Happy pa mabalik ko ba kung sa happy pa mabalik kung ginawa? I don't know kung nakita na ba na ninyo? Ang yawa, nag-double time karon, nag-triple time ang yawa karon to hinder the church, to hinder Christians. Mana mo ba, ma-discourage? Kaya ba mo? Nakakapaktor sa mga kaigsunan yung ma-discourage yung pastor. Kasi so, tell mo yung pastor din, ano wala gusto na kayo pahibalo ninyo. Nga na yung mga times ma-discourage sa yung pastor, kay tawag sa mga pastor. Muna, kung muna sa mga, kung sa may makontribute na po sa among local church, na ma-encourage sa napang mga pastor, diba po every Sunday, ang-minister po ninyo to encourage you, to challenge you. Pero maguna-una, baka, kung saan pa ako pag-minister sa si pastor, no? Wala ko na buhat, wala ko request ninyo ang mga kaigsunan. Wala ko, diba mo, for many years na nagdala ko sa local church, suma, nakadungog mo, nalidiman ko sa matagusan niyo. Nadungog ba wala? Never. Either single time, walang buhatan ako. Tinakod rin, gigugman ako. Spend mo akong kinabuhi as a family, akong kinabuhi because I love you, church. Gigugman ako. Kaya ako nagitan ako makaigsunan yung puluhaton ni sa Diyos, ibiyan mo rin na to. Ang tibuong akong kinabuhi, akong gidinay akong gusto, akong gidinay akong plano, gidinay na ako akong timuha para nilawasan. Because I want to serve you in the Lord. Wala ko nakasapot na mga Kristohan kung sa kabilihon mga nagsunan ng team na ito. Dili mo na akong pasaga sa kinabuhi. I love this church. Naigugma ko sa mga tao. That's why I protect this church. Hindi ako naigugma ang mga tao din. Pinataka ito'y gigamit sa Diyos mga kaigsunan. Memory siya ako mga kalag sa mga tao. Ganhan mga tao na bless. Ganhan mga tao na encourage. Ganhan mga tao na gigamit ng local church na nahibaw sila sa kawasan. Since day one. Punta na ako ng akong prayer sa matakusan. Niabot pa na sa ako na hula na ano saan ako buhaton para ma-encourage ako kong pastor o ang pamilya sa kong pastor. Na dili sila ma-burden. Dili sila masakit. Kaya miyawa, mga kaigsunan, hindi na miyawa. Muna mawala ka sa focus. Di ka tatalong, tanaw sa hangyan ng buhaton. Kung kaya trabaho sa iyo is to hinder us. Muna kung dili, wala na ito tanawa. Wala na ito tanawa ka na magbahin. Huwag ito'y maduna, wala ka nagbugsay. Makubantay pa doon, dito ako ba nag-atras. Wala nyo makita ko sa taga-bless na rin. Na yung mga bagong mga tao, binutang sa limang ko din. Kita na ninyo. Mga ikomang ko na po, mga igagaw na po. Gigugmang rin ang church. I am willing to give my life para lamig nyo. Muna, every Sunday, sa iyo pa sa kadlaw, study na ko, ako i-feed ka mo sa Word of God. Since day one, wala kong itudlo rin, ipamuntahan ko. Never.
Wala na kubuhatan. Kung sa upang mga pastor, ibuhat na nila, nakawarta sila. Sila mga bipon, wala na kubuhatan nila. Kaya dili mo na akong kuwarta. Bisan pag di ko niyo hataga kuwarta, di ka padayon mo sa pag-alaga sa Diyos, kaya pwede ko makahimos buhat ko. Bisan wala. Kaya kaya akong ibuhat ang Ginoo niyo para na sa ikuyaan sa Diyos. Kaya bawat ang magyawa, mag-inimong pagi to hinder us. Amen? Kung ano yung trabaho sa iyo, wala pong naikistuhan mo, taas kay garbo, taas kay tuan, hindi yung magpaubos, bisa ibaw lang sayop siya, nasisala, may decorate siya. Hindi pa yung magpaubos. Ano saan mo na magpaubos? Hindi po ba mo sino? Interest ka rin, dapat ang video mo, magpaubos ang pagawin mo ng siya. Amen? Sa iyo, pining ang message na yung encouragement na ang tagal. Let's pray one another. Let's encourage one another. And by the grace of God, let's protect this ministry because this is God's work. This is God's church. Amen? At ito pa ito, Lord, ito mga nata, Father. Salamat kami ni mo, Diyos, sa pulong. Salamat kami mahal ng ikaw ng hatagalan sa mensahe ng Diyos. Ako lang po, Ginoo, na ikaw padayon sa paggamit ng as a church. Salamat po, Diyos, na sa kagamay namin lang hinahimo. Naghaming na reach out, Diyos, sa mga tao, mga talag. Karong adlaw, nagkatay mga simbahan niya. Nahiyo ng mga tao na simbahan, simba. Pero sa tinunanay, huwag yung mahitamo ang tinuod ng pagsimba. Because they teach the commandments of man. Hindi ako sa'yo gusto sa ng puno. Lord, I pray this morning, continue to use us. Panayon na kami sa paggamit Ginoo for your glory. Bangin niyo Diyos, mapadayon ni kung sa may mga aton sa kinabuhi na mo, dili na naman tugutan yung mga mababag sa among pagpadayon. Doon kami sa finish line, doon kami sa linya sa pagtapos, munang kini mga babag ni, mga obstacle sa among pagdagan niya kalimog mo. Kabangin yung Diyos na amuning ma-overcome kini mga obstacles sa among kinabuhi. Kami nagpasalamat kini mo Diyos, hindi yung biyakan ka na yung pagkakata. Kini ang Diyos po, sa ngalan ni Cristo Jesus. Amen. Alright, manawit na lang ako sa awit, padayon ang awiton. Amen. Unya, dapat sa atong mga viewers na yun, salamat po sa atong mga viewers na enjoy mo lang karon sa atong Bible study, sa atong Sunday worship. Salamat po, na-bless mo sa mensahe. Okay? Okay, si Brother Lugo. Salamat. Ako lang i-stop na yun ang atong live streaming. Alright, kung man na mo kanta, ako na i-announce nga